Di nagtagal, naglabas si Light ng isang napakalaking multo mula sa kanyang sandata, na lalong nagpatakot sa mga elf. Desperado na sinubukan ni Sasha na gawin ang kanyang arkanghel na umatake, ngunit madaling sinira ito ng multo ni Light. Pagkatapos, sinabihan ni Michael si Sasha na mabilis na ipatawag muli ang anghel, ngunit nabigo ito, kahit na matapos niyang patugtugin ang ocarina. Hindi maintindihan ni Sasha kung bakit hindi na gumagana ang kanyang mahalagang bagay. Nang bigla itong dumilim, naging itim bago tuluyang nabulok. Kinutya ni Light ang mga elf dahil sa pagkakaroon ng napakahinang sandata. Ngunit tumanggi si Michael na maniwala na ang anumang sandata ay maaaring sumira sa isang kayamanan na nasa level ng Phantasma class. Pagkatapos ay isiniwalat ni Light na ang kanyang Gungnir ay hindi pangkaraniwan, na ipinaliwanag na ito ay isang sandata sa klase ng Genesis, na nasa ibang antas. Kinutya ito ni Michael, kumbinsido na walang pagkakataon na ang isang taong tulad ni Light ay maaaring gumamit ng isang maalamat na kayamanan. Natatakot, sinubukan ni Sasha na suportahan si Michael at sinabi kay Light na maswerte lang siya na ang ocarina ay na-stress. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Michael na maaari niyang iwasan ang lahat ng kanyang mga pag-atake gamit ang kanyang kalasag. Kaya, muling umatake si Light gamit ang kanyang makapangyarihang tungkod. Sa pagkakataong ito, madaling nabasag ng atake ni Light ang kalasag at napabagsak ang dalawang elf sa lupa. Nahirapan si Michael na bumangon, iniisip na si Light ay isang maalamat na maestro. Sinabi sa kanya ni Light na hindi niya alam kung ano ang mga maestro, sa kabila ng paulit-ulit na pagbanggit sa kanila ng 9 na lahi. Dahil alam niyang nakulong na siya, inamin ni Michael na tatakbo siya palayo. Gayunpaman, umakto siyang parang binibigyan niya si Light ng pangalawang pagkakataon para lang magulat sa sarili niyang kaharian. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang espesyal na kayamanan sa teleportasyon na tinatawag na Skyrunner Wing para makatakas sa tore. Sa kasamaang palad para kay Michael, walang nagawa ang balahibo. Kaya ipinaliwanag ni Light na hinaharangan ng kanyang tore ang lahat ng mahika ng teleportasyon. Tumanggi si Michael na tanggapin ito dahil ang mahika ng pagharang sa teleportasyon ay talagang hindi pa niya naririnig. Kaya lumingon si Light at tinawag si Ellie. Naglakad siya papunta sa harap at ipinaliwanag na ang mahika ng teleportasyon ay talagang hindi posible para sa mga ordinaryong tao. Ngunit gumawa siya ng sarili niyang harang sa teleportasyon matapos pag-aralan ang dungeon core sa Abyss. Nang marinig ito, natigilan si Michael na sapat ang kapangyarihan ng babae para pag-aralan ang isang bagay na kasing salimuot ng core mismo ng Abyss. Dahil hindi opsyon ang teleportasyon para sa mga elf, tinanong ni Light kung tatakbo na lang ba sila. Gayunpaman, ayaw sumuko ni Michael, iniisip na darating ang iba pang mga puting kabalyero para iligtas siya. Sa pag-aakalang tuluyang wawasaki ng kanyang level 3000 na kapitan si Light, sinimulan niya itong tawanan at kutsain muli. Alam ni Light na tatanggi na tanggapin ng nalinlang na elf ang katotohanan maliban kung puputulan niya ang lahat ng natitirang landas nito. Kaya, tinawag niya ang lahat ng kanyang mga mandirigma upang dalhin ang mga natalong puting kabalyero. Di nagtagal, pumasok ang mga tagapaglingkod ni Light kasama ang lahat ng mga walang malay na elf, na iniwan sina Michael at Sasha na ganap na natigilan. Kasabay nito, pumasok si Jack sa silid at nag-alala siyang makita ang masamang sandata sa kamay ni Light. Nag-alala rin ang mga katulong, ngunit mahinahong tiniyak sa kanila ni Light na kontrolado na ang lahat. Pagkatapos ay lumapit siya kay Michael at tinanong ito kung saan napunta ang lahat ng kanyang katapangan. Bigla, nagbago ang ugali ni Michael at inilagay ang kanyang mga kamay sa lupa. Inalok niya si Light na tulungan si Light na sakupin ang queendom ng mga elf at pamunuan ito gamit ang kanyang husay sa politika, na iniwan si Sasha na tuluyang nagulat. Sinubukan siyang tuksuhin ni Michael gamit ang alok ng kapangyarihan, ngunit ipinaalala ni Light na wala siyang pakialam sa kanilang kaawa-awang kaharian. Pagkatapos, ipinaalala ni Light na gusto lang niyang maghiganti sa mga elf, kaya hiniling ni Michael na hayaan na lang ang kanyang buhay. Bigla niyang sinabi na wala siyang kinalaman sa misyon ng 9 na lahi na patayin siya 3 taon na ang nakalilipas at ibinalik ang lahat ng responsibilidad kay Sasha. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya dahil malamig siyang iniiwan ng kanyang kasintahan. Ngunit mabilis na umakto si Michael na parang hindi siya masaya sa kanya noong una. Malamig niyang tinitrito si Sasha na parang isang ordinaryong tao lamang na nang-ahas na mangarap na magkaroon ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapakasal sa isang katulad niya, ngunit ipinaalala niya sa kanya ang lahat ng mga pagkakataong inamin niya ang kanyang pag-ibig sa kanya. Walang kahihiyang umakto si Michael na parang nagsisinungaling lang siya, na iniwan siyang lubos na nasasaktan. Pagkatapos ay tinanong niya si Light kung maaari niyang isagawa ang pagbitay kay Sasha para sa kanya, ngunit sa halip, tinawag ni Light si Ellie upang humakbang papalapit.
Habang nagsisimula siyang maglakad patungo sa mga elf, sinabi ni Ellie sa kanila kung gaano na niya katagal hinahangad na ibuhos ang bawat patak ng kanilang dugo. Inanunsyo niya na bibigyan niya ang mga elf ng mahaba at masakit na kamatayan. Kaya, nagsimulang magmakaawa si Michael sa kanya para sa awa. Bigla na lang, umakto siyang parang napagtanto niya ang kadakilaan ni Light at nakita niya ito bilang ang pinakamahusay na tao sa mundo. Umisi si Ellie, alam na ang walang gulugad na basura ay walang kahiyang nagsasabi ng totoo para iligtas ang kanyang sarili. Napagtanto ni Michael na hindi gumana ang kanyang katangahan. Kaya, sa wakas ay nagpasya siyang tumalikod at tumakbo palayo na parang isang duwag. Gumamit si Ellie ng isang strategic class spell na tinatawag na Dorn Vessel, na agad na lumilikha ng mga barbed vines na bumihag sa katawan ni Michael. Ipinaliwanag niya ang buong kapangyarihan ng kanyang spell, at natigilan si Michael na kaya niya itong gamitin ng walang incantation. Umisi si Ellie at hinigpitan ang mga vines, na nagpasigaw kay Michael na parang isang pinahihirapan na aso. Pagkatapos ay inilapit niya ito at inilagay ang isang kamay sa noo nito upang pilit na suriin ang kanyang mga alaala. Dahil sa takot, nagmakaawa si Michael na bitawan siya, ngunit ginawa nitong putik ang utak nito habang kinukuha ang lahat ng kanyang kaalaman. Nang makita si Michael na nasa sobrang sakit, nanginginig sa takot si Sasha. Ipinaalala sa kanya ni Light na siya na ang susunod, kaya lumingon siya at tiningnan ang kanyang mga kasamahan sa huling pagkakataon. Lumingon si Sasha upang tingnan si Light, ipinaalala sa kanya ang mga panahong magkasama sila. Umakto siyang parang siya ang anghel na tagapag-alaga nito, palaging pinoprotektahan ito mula sa mga kalupitan ng kanilang mundo. Pagkatapos noon, nagkunwari si Sasha na sinusubukan lamang niya itong protektahan mula sa pang-api ni Garo, ngunit mahinahong inilantad siya ni Light sa pagkukunwari. Ipinaalala sa kanya ni Light ang pagmamataas sa kanyang boses at ang tuwa na naramdaman niya sa ideya ng pagpatay sa isang mahinang tao na tulad niya. Habang inilalantad ni Light ang pagkukunwari ni Sasha, binago niya ang kanyang taktika, na sinasabing pinilit siya ni Drago na sundin ang kanyang mga utos. Sinubukan ni Sasha na hikayatin si Light na ang kanyang tiniis sa abyss ay hindi niya kasalanan. Naalala rin niya na minsan ay may nararamdaman si Light para sa kanya. Nag-alok pa nga siyang maging kapareha nito kung papayag itong buhayin siya. Biglang pumasok si Aoyuki, nagalit dahil sinusubukan ni Sasha na akitin ang kanyang master, na parang isang desperadong nilalang. Ipinahayag niya na ipapakain niya si Sasha sa kanyang mga halimaw at bubuhayin siyang muli para lang mabigyan siya ng sapat na sakit dahil sa hindi paggalang sa kanyang master. Gayunpaman, pinaalalahanan ni Light si Aoyuki na umatras, kaya kumalma siya at sumunod. Pagkatapos ay humarap si Light kay Sasha at ipinahayag na gagawin niya ang lahat para malaman ang katotohanan tungkol sa kanilang mundo at makabisado ang kanyang mga kapangyarihan. Hanggang sa panahong iyon, sinabi niya kay Sasha na maaari siyang mabulok sa abyss, makulong kasama si Garo para danasin ang parehong kapalaran. Pagkatapos ng kanyang pahayag, nagsimulang umalis si Light, kaya sinubukan ni Sasha na tawagin siya sa huling pagkakataon. Bigla, pinana niya ang kanyang binti, bilang ganti sa pabor mula sa maraming taon na ang nakalilipas. Sa wakas, sinabi ni Light na si Mira na ang bahala sa iba, kaya nilapitan niya si Sasha at nahuli siya gamit ang kanyang nakakatakot na grizzly na bibig. Sinabi ni Sasha kay Light na sa lahat ng mga taon na iyon ay sinusubukan lamang niya ang kanyang sariling kaligayahan. Tumanggi si Light na magpaloko sa kanyang kalokohan, iniisip kung paano makakakuha ng kaligayahan ang isang tao sa pamamagitan ng pagpapahirap at pagpapahiya sa ibang tao. Dahil doon, naselyuhan ang kapalaran ni Sasha at tuluyang nilamon ni Mira ang kanyang katawan. Pagkatapos, sinimulan ni Light na maramdaman ang mga epekto ng paggamit ng kanyang mapanganib na sandata at siya ay natambas sa pagod. Bago pa man masira ng sandata ang kanyang katawan, muling inactivate ni Light ang kanyang soul seal, na sa wakas ay pinakalma ang laganap na kapangyarihan nito. Maya-maya, ibinalik ng mga katulong si Light sa abyss upang makapagpahinga siya. Sa labas, tinanong ni Nazuna si Ellie kung magiging maayos ba siya. Sinabi sa kanya ni Ellie na hindi siya sigurado, kaya nagtaka si Nazuna kung paano nasugatan ng malubha ang kanyang Panginoon. Ipinaliwanag ni Ellie na sa kabila ng 3 taon ng paggulong ng kanyang gotcha sa siksik na mana ng abyss, isang sandata lamang na may kakaibang bentahe ang nahugot ni Light, na siyang kanyang Genesis Gungnir. Bagamat sinubukan ni Ellie at may nailantad ang tunay na kapangyarihan ng sandata, napatunayang napakapanganib nito kahit para sa kanila. Dahil doon, tinipon ni Light ang lahat ng 4 niyang level 9,999 na katulong upang selyuhan ang buong lakas ng sandata. Sa pagkakataong ito sa loob ng tore, isa lamang sa 4 na selyo ang pinakawalan ni Light, na sapat na kakilakilabot upang masira ang kanyang braso, na nagpapakita kung gaano kalakas ang presyon na idinulot sa kanya ng sandata.
Samantala, sa kanyang silid, iminulat ni Light ang kanyang mga mata at nakita si May sa harap niya. Habang nakahinga ng maluwag si May na okay na ang kanyang Panginoon, naalala ni Light na nawalan ito ng malay sa tore. Pagkatapos ay tumayo siya upang bumalik sa kanyang mga tungkulin, ngunit pinigilan siya ni May, hiniling na magpahinga pa. Naalala niya ang pinakaunang pagkakataon na nakilala niya si Light at nasaksihan ang mga luha nito, na idineklara ang sandaling iyon ang nagtulak sa kanya na gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang matulungan itong matupad ang mga pangarap nito. Gayunpaman, ipinaalala ni May kay Light na ang kanyang mga pangarap at ambisyon ay hindi sulit na isakripisyo ang kanyang sarili dahil mayroon siyang isang buong kaharian ng mga tapat na nasasakupan na umaasa sa kanya. Pagbalik sa Elven Nation, nakatanggap ang Royal Chancellor ng balita na nawawala ang mga White Knight. Isa sa mga maharlika ng elf ang nagmungkahi na ang mga kabalyero ay maaaring napatay, na naging dahilan upang sumabog ang galit ng reyna ng elf. Bagamat iniisip ng reyna ng elf na si Hardy ay walang talo, ipinaalala sa kanya ng maharlika na nawawala siya sa loob ng 2 buong araw nang walang anumang balita. Bigla, isang mensahero ang pumasok sa bulwagan ng pagpupulong, na ikinagulat ng lahat. Mabilis niyang binalaan ang lahat na isang higanteng kawan ng mga dragon ang nagtipon sa labas ng kanilang kingdom. Kaya, lahat sila ay nagmasid upang makita ang mga dragon na nagkukumpulan sa kastilyo. Dahil sa galit, kinwestiyon ng mga maharlika kung paano pinayagan ng kanilang mga gwardya ang mga dragon na makapasok sa kanilang mga hangganan. Pagkatapos, narinig ng mga elf ang boses ni Ellie sa pamamagitan ng telepatiya, na ipinakilala ang kanyang sarili bilang ang masamang mangkukulam ng higanteng tore. Sinabi ni Ellie sa mga elf na tinanggap niya ang mga trespasser na pumasok sa kanyang tore at nagbanta na lilipulin ang kanilang bansa maliban kung magpakita ang kanilang pinuno. Bilang babala, inutusan niya ang kanyang mga dragon na magpaputok ng mga bolang apoy sa labas ng kingdom ng mga elf, na ginagawang isang maayos na impyerno ang nakapalibot na bahagi ng kagubatan. Matapos iwanang walang masabi ang mga elf, binigyan niya sila ng 3 minuto upang ipakilala ang kanilang pinuno. Pagkatapos ay lumapag si Ellie sa pangunahing hardin ng palasyo ng elf kung saan nakapalibot sa kanya ang lahat ng mga royal guard. Bago pa man magsimula ang isang labanan, personal na nagpakita ang reyna ng elf kay Ellie at nagpakilala bilang si Leaf. Sinabi niya kay Ellie na hindi niya pinahahalagahan ang kanyang kawalang galang at inutusan siyang umalis agad sa kanyang kingdom. Gayunpaman, ipinaalala ni Ellie sa kanya na hindi siya nirespeto ng kanyang mga puting kabalyero sa pamamagitan ng pagpasok ng walang ingat sa kanyang tore. Kaya, nagtaka ang reyna kung ano ang nangyari sa kanila. Tumanggi si Ellie na sagutin siya at sa halip ay tinanong kung bakit niya pinapunta ang mga kabalyero sa kanyang tore. Inakusahan niya ang reyna ng pagtatangkang pagnakawan ang kanyang mga kayamanan. Kaya, galit na galit ang reyna, sinabing walang paraan na ang kanyang mapagmataas na lahi ay haantong sa ganitong kababang krimen. Sa kasamaang palad, tumanggi si Ellie na maniwala sa reyna at nagsimulang maglakad patungo sa kanya. Dahil sa pagkagulat, nagmadaling kumilos ang mga gwardya ng reyna, ngunit tinawag ni Ellie ang isang kawan ng mga puno na sumisipsip ng dugo na tuluyang kumitil ng buhay ng mga ito. Habang takot na nakatingin ang reyna, buong pagmamalaking ipinagmalaki ni Ellie sa kanya ang tungkol sa napakalaking kapangyarihan ng kasanayang iyon. Pagkatapos ay nagsimulang tumakbo palayo ang reyna, kaya nahuli siya ni Ellie gamit ang kanyang mga baging. Habang ibinabalik ng mga tinak ang reyna sa kanya, sinimulan ni Ellie na suriin ang kanyang mga alaala upang makita kung nagsasabi ba siya ng totoo. Pagkatapos ng isang masakit na pagsusuri, nalaman niya na nagsasabi ng totoo ang reyna. Gayunpaman, nagalit si Ellie sa lahat ng mga ideolohiyang racist na natagpuan niya sa kanyang utak. Kaya, inutusan niya itong palayain ang lahat ng mga taong inalipin sa kanyang bansa. Pagkatapos ay idineklara rin niya na ang mga elf ay hindi na pinapayagang alipinin ang sinuman, at nagbanta na buburahin sila kung susuwayin nila ang kanyang mga utos. Pagkatapos ng anunsyong ito, iniwan ni Ellie ang reyna na lubos na nalungkot. Pagbalik sa Abyss, ikinwento ni May kay Light ang kanilang matagumpay na operasyon upang palayain ang mga tao mula sa ibang mga bansa. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang mga Mohawk thugs ay nahihirapang tulungan ang napakaraming bagong dating. Kaya, tumayo si Light upang makita sila. Iminungkahi ni May na magpahinga pa siya ng kaunti, ngunit tiniyak sa kanya ni Light na maayos siya. Di nagtagal, lumitaw siya sa pangunahing bulwagan kung saan binati niya ang iba pang 3 katulong. Pagkatapos, binisita ni Light ang pamayanan ng tao malapit sa higanteng tore kung saan ginagawa ng mga Mohawk thugs ang kanilang makakaya upang mapaunlakan ang lahat. Habang pinagmamasdan ni Light ang mapayapang bayan, sinabi sa kanya ng kanyang mga katulong na ginagawa nila ang kanilang makakaya upang gawing isang lungsod na may sariling kakayahan ang lupain. Pagkatapos nito, sinabi sa kanila ni Light na iniisip niya kung ano ang gagawin kapag nalaman niya ang katotohanan ng mundo.
Ngayon, nakakaramdam siya ng kumpiyansa na anuman ang mangyari, gusto niyang protektahan ang mundo dahil mayroon pa ring kabutihan sa loob. Gayunpaman, alam niyang mahaba pa ang kanyang paglalakbay kung gusto niyang tuluyang alisin ang diskriminasyon. Iniisip ni Light kung napakalaki ba ng kanyang mga ambisyon, ngunit tiniyak sa kanya ng kanyang mga katulong na gagawin nila ang kanilang makakaya upang suportahan siya anuman ang mangyari. Dahil nasa panig niya ang kanyang mga kaibigan, handa siyang harapin ang lahat ng mga hamon sa hinaharap. Iyon na ang katapusan. Mag-like at mag-subscribe para hindi makaligtaan ang higit pang mga recap. Salamat sa panunood.